Kumusta po sa lahat ng manonood ng channel na Kaalaman sa Bato? Ako po si Dr. Maria Elena Reyes, espesyalista sa sakit sa bato sa National Kidney and Transplant Institute. Nakakita na ako ng napakaraming sandali ng buhay at kamatayan sa loob ng 25 taon. Ngayon po ay sama-sama nating alamin ang isang katotohanang maaaring nakamamatay na hindi kailanman binabanggit ng detalyado ng mga karaniwang programa sa kalusugan. Ang bato ay isang tahimik na bayani sa ating katawan. Araw-gabi itong walang tigil na nagtatrabaho ng halos walang reklamo. Pero may naitanong na ba kayo kung paano malalaman na ang bayaning ito ay malusog pa bago lumabas ang mga halatang senyales? Sa katotohanan, tahimik na gumagana ang bato upang mapanatili ang balanse sa loob ng katawan, mula sa pagsala ng dugo, pag-alis ng mga lason, balanse ng electrolyte, hanggang sa pagkontrol ng tubig at asin. Ang mga mahahalagang gawaing ito ay patuloy na nangyayari nang hindi natin napapansin. Ngunit kapag humina ang bato, lalabas ang mga senyales tulad ng madalas na ihi sa gabi, pamamaga, o matagal na pagkapagod. Iyon ang oras na nagiging sigaw ng babala ng bato. Ngayon nais kong ibahagi sa inyo ang 8 simpleng ngunit mahahalagang senyales para malaman kung maayos pa ang inyong bato kapag mayroon kayo nito. Binabati kita, ang bato mo ay gumagana ng napakahusay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-share ang video na ito sa mga mahal sa buhay para sama-sama nating alagaan ang kalusugan. Ngayon naman, tara na at pag-usapan natin ng detalyado. Ang unang senyales at isa sa pinakamahalagang palatandaan sa kalusugan ng bato ay ang ihi. Tuwing umaga pagkagising, may napapansin ba kayo sa hitsura ng inyong ihi? Kakaunti ang nakakaalam na ang kulay at amoy ng ihi ang pinakatapat na salamin ng kalusugan ng bato. Isa sa pinakamahalagang organo. Ang regular na pag-ihi kasama ang normal na kulay at amoy ay senyales na maayos ang paggana ng bato. Kapag malusog ang bato, mahusay na inilalabas ng katawan ang ihi. Pinakamainam kung umihi kayo ng 6 hanggang 8 beses bawat araw nang hindi masyadong madalas sa gabi, walang hirap o di komportable na pakiramdam. Ang kulay ay karaniwang mapusyaw na dilaw, malinaw, at walang malakas na amoy o kakaibang pabango. Ang mapusyaw na dilaw na ihi ay patunay na mahusay na nagsasala at nagbubuga ang bato, tumutulong na ilabas ang mga lason at dumi sa dugo. Kung mapapanatili ninyo ito, ibig sabihin ay napakalusog ng inyong bato at tama ang inyong pag-aalaga sa katawan. Sa kabilang banda, kung masyadong madilim ang dilaw, may bula, masyadong kaunti o masyadong marami ang ihi, iyon ay hindi magandang senyales na posibleng may problema ang bato. Minsan ang pulang kulay o kakaibang amoy ay dapat agad na magpa-check up. Bukod dito, ang di comfortable na pakiramdam kapag umiihi, tulad ng madalas na ihi sa gabi, kawalan ng kontrol sa pag-ihi, o hirap sa paglabas ng dumi ay mga bagay na dapat bigyang pansin. Kung matagal na ito, magpa-check up na para malaman ang sanhi at suriin ang bato. Laging pansinin ang mga pagbabago sa gawin ng pag-ihi, tingnan ang kulay at amoy upang maagap na matukoy ang problema sa bato. Ang isang malusog na bato ay nagbibigay sa iyo ng malusog na katawan at ang normal na ihi ang isa sa pinakalinaw na senyales na makikita mo araw-araw. Susunod, ang ikalawang senyales, matatag na presyo ng dugo at malusog na puso. Maaring hindi ninyo napapansin pero malapit na malapit ang ugnayan ng bato at presyo ng dugo. Kapag malusog ang bato, tinutulungan nitong i-regulate ang dugo at tubig sa katawan, kaya nananatiling matatag ang presyon. Ang ideal na presyon ay nasa paligid ng 120 meters. Senyales ito ng malusog na sirkulasyon. Iyon ay patunay na mahusay na nagsasala at nagre-regulate ang bato ng mga likido. Isa sa pinakamadaling makita ay ang regular na tibok ng puso. Hindi kayo nahihilo o nahahapo kapag biglang tumayo. Sa kabilang dako kapag mahina ang bato, pinipigilan nito ang asin at tubig kaya tumataas ang presyon ng walang dahilan. Ito ay maaaring magdulot ng pagkahapo, pagkabalisa at panganib sa mahabang panahon kung hindi agad gagamutin. Kaya kung regular ninyong sinusukat ang presyon at ito ay matatag, ibig sabihin ay mahusay na gumagana ang inyong bato, pinipigilan ang mga sakit sa puso at pinoprotektahan ang katawan mula sa malalang komplikasyon. Bukod pa rito, ang magaan at regular na tibok ng puso ay patunay na tama ang ginagawa ng bato. Gayunpaman, kung biglang tumaas ang presyon o nahihilo kayo kapag tumayo, senyales iyon na hindi na mahusay ang bato. Sa ganitong pagkakataon, regular na sukatin ang presyon at sundin ang tamang diet upang mapanatili ito sa normal.
Tandaan na ang matatag na presyon ay hindi lamang senyales ng malusog na puso, kundi mahusay na patunay din na masipag na nagtatrabaho ang inyong bato para mapanatili ang balanse. Nakita ninyo ba na kapakipakinabang ang mga impormasyong ito? Kung oo, mag-iwan po ng komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel ngayon para hindi makaligtaan ng iba pang mahahalagang kaalaman sa kalusugan. Maaaring hindi ninyo naisip dati, pero ang balat natin ay hindi lamang salamin ng edad o panlabas na pangangalaga, kundi tahimik na tala-arawan ng kalusugan ng ating mga internal na organo, lalo na ang bato. Ilang beses na ba kayong nagulat nang malaman ito? Marami ang hindi alam na ang balat ay hindi lamang nagpapakita ng kalusugan ng atay, kundi malinaw na senyales din ng kalusugan ng bato. Mahalaga ang papel ng bato sa pag-alis ng mga lason. Kapag malusog ito, mahusay na nailalabas ang dumi. Dahil dito, magiging makinis, pinkish, walang pimples at hindi tuyot ang balat. Kung tuwing umaga ay makinis ang balat ninyo, walang pimples, walang pamamaga, walang pagka-flaky, iyon ay magandang senyales na mahusay ang paggana ng bato. Ang mga may malusog na bato ay may pantay na kulay ng balat, walang dark circles sa mata, at laging fresh ang hitsura. Sa kabilang banda, kapag mahina ang bato, hindi na ilalabas agad ang dumi kaya naiipon ang lason. Nagiging maputla, madilaw at lilitaw ang pimples o dark spots. Lalo na sa paligid ng mata at paa ay maaaring mamaga tuwing umaga. Senyales na hindi na mahusay na nakokontrol ng bato ang likido. Kaya huwag lamang mag-alaga mula sa labas. Pakinggan at obserbahan ang mga senyales sa loob upang lubusang maunawaan ang kalusugan ng bato. Ang malusog na balat ay hindi lamang bunga ng regular na skincare, kundi resulta rin ng malusog na bato na mahusay na nagsasala araw-araw. Upang mapanatili ang maganda at malusog na balat, kailangan nating alagaan ng tama ang bato. Uminom ng sapat na tubig, kumain ng mayaman sa fiber, mababa sa lason, iwasan ng sobrang alak, sobrang asin, at mga processed food, fast food, sausage, canned goods dahil mataas ang asin at hindi maganda para sa bato. Ang mahimbing na tulog ay ninanais ng lahat, pero may naisip na ba kayo na ang kalidad ng tulog ay malapit na nauugnayan sa bato? Isang katotohanang kaunti ang nakakaalam. Kapag mahusay ang bato, ito ang susi para magkaroon kayo ng malalim at kumpletong tulog gabi-gabi. Ang tulog ay mahalagang bahagi ng paggaling at pag-renew ng enerhiya. Isang bihirang mapansin na benepisyo ng malusog na bato ay ang kakayahang magkaroon ng malalim at mataas na kalidad na tulog. Kapag mahusay ito, nailalabas ng buo ang dumi sa dugo, nababawasan ang pasanin sa ibang organo kabilang ang central nervous system. Dahil dito, madali kayong makatulog at mapanatili ang mahimbing na tulog ng walang abala. Ang mga may malusog na bato ay natutulog ng mahimbing, gumising na fresko, walang pagod, malinaw ang isip at handa sa bagong araw na puno ng lakas. Ito ay lubos na naiiba sa mga may mahinang bato na kadalasang may sleep disorder, madalas magising sa gabi o madalas umihi sa gabi. Ang hindi kumpletong tulog ay tiyak na nakakaapekto sa pangkalahatang kalusugan at kalidad ng buhay. Isa pang mahalagang salik sa magandang tulog ay ang stable na melatonin hormone. Kapag malusog ang bato, nananatiling balanse ang melatonin, kaya malalim at walang abala ang tulog. Sa kabilang banda, kapag mahina ang bato, mahina ang detox kaya nagkakaroon ng imbalance sa melatonin na nagdudulot ng problema sa tulog. Kaya bigyang pansin ang kalidad ng tulog ninyo. Kung kamakailan ay mahimbing ang inyong tulog, iyon ay magandang senyales na mahusay ang inyong bato. Kayo ba ay may ganitong mahimbing na tulog? Ibahagi ang inyong karanasan sa komento sa ibaba. Bawat bahagi ninyo ay nagbibigay lakas sa amin upang ipagpatuloy ang pagbabahagi ng kapaki-pakinabang na kaalaman. May mga oras ba na gumising kayo na mabigat ang mga binti o namamaga ang mukha at kamay ng walang dahilan? Huwag baliwalain ang mga senyales na iyon, dahil iyon ang paraan ng bato para sabihin sa inyo na may problema ito. Ang pamamaga o pamamaga sa iba, ibang bahagi ng katawan. Lalo na sa binti, bukong-bukong, paa, kamay at mukha ay malinaw na senyales na hindi mahusay na gumagana ang bato. Ang bato ang responsable sa pagkontrol ng likido at electrolyte balance. Kapag humina ito, hindi na nito mailalabas ng maayos ang sobrang tubig at sodium, kaya nagkakaroon ng pamamaga. Kung madalas ninyong napapansin ang pamamaga sa mga lugar na ito, lalo na sa umaga o pagkatapos magtagal na nakaupo, posibleng may problema sa bato. Ang normal na bato ay walang hindi karaniwang pamamaga. Kahit kumain pa kayo ng maalat,
kaya nitong i-process at ilabas ang sobrang asin at limitahan ang pagpigil ng tubig. Sa kabilang banda, kung madalas at walang dahilan ang pamamaga, lalo na sa mukha at mata, iyon ay seryosong babala. Maaaring may kasamang bigat at discomfort. Kaya kung wala kayong pamamaga, lalo na sa binti at bukong-bukong, iyon ay napakagandang senyales na mahusay na nagbabalance ang bato ng mga likido at nag-aalis ng dumi. Huwag balewalain ang pamamaga. Obserbahan ang katawan para sa agarang aksyon sa kalusugan. Pumunta naman tayo sa ika-6 na senyales. Magandang gana at matatag na timbang. Mahalaga ang papel ng bato sa pag-regulate ng maraming function kabilang ang gana at metabolism. Kapag normal ang bato, tinutulungan nitong mapanatili ang hormone balance at nutrients na nagbibigay positibong epekto sa gutom at busog. May naitanong na ba kayo kung bakit may panahon na sobrang gana ninyo pero hindi naman biglang nagbabago ang timbang at nananatiling stable? Ang sagot ay maaaring nasa isang tahimik na kaibigan na mahusay na nagtatrabaho sa katawan. Kung maganda ang gana ninyo, masarap kumain at matagal ng stable ang timbang nang walang biglaang pagbabago, iyon ay senyales na maayos na nagtutulungan ang digestive system at internal organs kabilang ang bato. Ang stable na gana at healthy weight ay nagpapakita na mahusay na sumisipsip at ginagamit ng katawan ang enerhiya. Sa kabilang banda, kung biglang nawala ng gana, hindi masarap kumain, o may malaking pagbabago sa timbang, taas o baba, nang walang dahilan, maaaring senyales iyon ng problema, kabilang ang paghina ng bato. Ang mahinang bato ay nakakaapekto sa metabolism at hormone balance, kaya nagbabago ang gana o kakayahang sumipsip ng nutrients. Kaya ang pagpapanatili ng magandang gana at stable na timbang ay mahalagang indikasyon na mabuti ang pangkalahatang kalusugan at lalo na ang bato. Pakinggan ang katawan at pansinin ang pinakamaliit na pagbabago sa gana at timbang upang protektahan ang bato. Pagkatapos makinig dito, kayo ba ay nakakapagpanatili ng stable na timbang at magandang gana? Mag-iwan ng oo o hindi sa komento para malaman namin. Ang pananakit ng butot kasukasuan, muscle cramps, o pamamanhid sa mga kamay at paa. Mga karaniwang alalahanin ng matatanda na iniisip na dulot lamang ng edad. Pero kakaunti ang nakakaalam na malaki rin ang papel ng bato dito. Nakaranas na ba kayo nito at nagtaka sa tunay na dahilan? Mahalaga ang bato sa pagpapanatili ng balanse ng mahahalagang mineral tulad ng calcium at phosphorus, pati na ang paggawa ng active vitamin D. Ang vitamin D at calcium-phosphorus balance ay sobrang importante sa buto. Kapag mahusay ang bato, nire-regulate nito ang mga mineral na ito para maging malakas ang buto at mabawasan ang panganib ng osteoporosis o iba pang sakit sa buto. Kaya kung bihira o wala kayong pananakit ng kasukasuan, bigla ang cramps o pamamanhid, magandang senyales iyon na mahusay na ginagawa ng bato ang trabaho nito sa balanse ng mineral at vitamin D. Kapag humina ang bato, naaapektuhan ang regulasyon ng calcium, phosphorus at vitamin D. Ito ay maaaring magdulot ng imbalance, panghihina ng buto, pananakit ng kasukasuan, madalas na cramps at pamamanhid. Lalo na kung hindi agad maagapan, ay maaaring maging chronic joint problems. Kaya ang kaunting o walang problema sa buto, kasukasuan at cramps ay magandang balita na mahusay na sumusuporta ang bato sa kalusugan ng buto at balanse ng mineral. Ipagpatuloy ang healthy lifestyle para protektahan ang bato at buto. May mga pagkakataon bang gumising kayo na pagod kahit nakatulog ng sapat o kulang sa lakas ng hindi karaniwan na parang nauubos ang buhay? Hindi lamang iyon dulot ng stress o edad, kundi maaaring sigaw ng tulong mula sa isang mahalagang organo sa loob ninyo. Ang pagkapagod at kakulangan sa enerhiya ay maaaring senyales ng maraming problema, at isa rito ay maaaring may kinalaman sa bato. Ang malusog na bato ay mahalaga sa paggawa ng red blood cells sa pamamagitan ng hormone na tinatawag na erythropoietin. Ang red blood cells ay nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Kapag mahusay ang bato, sapat ang EPO kaya sapat ang red blood cells, sapat ang oxygen, at puno kayo ng lakas at alerto. Kapag humina ang bato, bumababa ang EPO kaya nagkakaroon ng anemia. Ang anemia ay karaniwang sanhi ng pagkapagod, panghihina, at hirap mag-concentrate. Ang mga may malusog na bato ay puno ng enerhiya at kaya pang magtrabaho buong araw nang hindi nauubos. Kayo ba ay puno ng lakas araw-araw o nahihirapan sa matagal na pagod? Ibahagi ang inyong kwento sa komento sa ibaba. Hindi sila napapagod ng matagal o kailangang matulog ng sobra para makabangon. Sa kabilang banda,
Kung madalas kayong pagod kahit nakatulog ng sapat o kulang sa lakas ng hindi karaniwan, maaaring may problema sa inyong bato. Ito ay nakakaapekto hindi lamang sa pisikal kundi pati sa isip at productivity. Kaya ang pagkakaroon ng sapat na enerhiya, walang matagal na pagod, at kakayahang maging aktibo ay magandang senyales na mahusay na gumagana ang bato sa paggawa ng red blood cells at pagbibigay ng lakas. Pahalagahan at ipagpatuloy ang mabubuting gawi para protektahan ang bato. Kaya naman, sama-sama nating natuklasan ang 8 salamin ng kalusugan ng bato sa mismong katawan. Pero iyon na ba ang lahat? May iba pa bang lihim na senyales na ipinapadala ng bato araw-araw? Sama-sama pa nating tuklasin. Ang 8 senyales na ibinahagi ko, mula sa ihi, matatag na presyon, magandang balat, mahimbing na tulog, walang pamamaga, magandang gana at stable na timbang, malakas na buto, hanggang sa sapat na enerhiya, ay mahahalagang indikasyon ng kalagayan ng bato. Kung mapalad kayong may mga senyales na ito, ipagpatuloy ang healthy lifestyle para maprotektahan ang sarili. Kung may nakikita naman kayong isa o higit pang babala, huwag mag-atubili na magpatingin sa doktor para sa tamang payo at lunas. Salamat sa pakikinig hanggang sa susunod na programa. At isa pa pong nais kong bigyang diin ay ang tulog. Kakaunti ang nakakaalam na ang mahimbing na tulog ay hindi lamang pahinga kundi mahalagang gamot din. Isang tahimik na regalo na maibibigay ninyo sa inyong bato tuwing gabi para ito ay makapag-recover at mag-renew. Para sa magandang tulog, payo ko na magkaroon ng regular na oras ng tulog at gising, kahit weekends. At maliit na tip, limitahan ang paggamit ng gadgets tulad ng cellphone, tablet o TV nang hindi bababa sa 30 minuto. Mas mabuti kung 1 oras bago matulog. Ang blue light ay nakakagulo sa body clock, kaya nahihirapan kayong makatulog. Gayun din, huwag kumain ng malapit sa oras ng tulog dahil nakakaapekto rin ito. Ang maliliit na pagbabago sa gawi ay makakapagbigay ng mas malalim at masarap na tulog. At iyon ang oras na nagpapahinga at nagre-recover ng mahusay ang bato. Naniniwala ako na magpapasalamat ang bato ninyo. Kayo ba ay sumusunod sa mga tip na ito para sa mas magandang tulog? Kung oo, i-comment ang ginagawa ko nasa ibaba para sama-sama nating ipamahagi ang mabubuting gawi. Susunod, pag-usapan natin ang kalinawan ng isip at tibay ng katawan. Kapag malusog ang